Nagpo-full storage din ang cellphone mo, katulad nito. Tapon mo na. Charot lang! Hello mga langging! So for today's video, kahit mag-full storage cellphone natin, guys, hindi natin itatapon yan. Hindi tayo mayaman para makabili tayo agad-agad ng mga cellphone, no? So ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagsastock ng mga cake ko. Ang stocking ko ay way ito nilangga. Tapos, ayan, para ma-secure natin, ay lagyan talaga natin ng wooden dowel and yung ating bubble straw. Yung wooden dowel natin ay tago siya hanggang board, hanggang cake board natin sa pinakailalim. Tapos, naglalagay din ako ng cardboard sa gitna bago natin ilagay yung second tier. So, ayan, yung bottom tier natin ay chocolate moist cake and chocolate ganache yung filling. Dito naman, ang second tier natin ay ubi chiffon na may feeling natin ay ubi mousse, tapos ubi fudge na gawa ko, DIY lang. Alam nyo, maraming nagtatanong sa akin kung paano ko ginawa yung ubi fudge. Actually, doon ko nakuha sa pulang app. Tapos, in-improve ko lang talaga yung mga recipe. Dumipende lang talaga ako sa panlasa ko, guys. Kaya in-improve ko lang din yun, ha? Tapos, ayan yung third tier natin or top tier natin ay vanilla chiffon ang napili ko. Actually, hindi naman si ma'am nagsabi ko ano talaga yung flavor niya. Ako na daw yung bahala. So, ako naman, super bet ko talaga pag ganun yung sinasabi ni customer para ma-explore din natin yung mga idea and alam nyo yun, yung mga ating gustong gawin sa cake nila. Tapos, ginawa kong tatlong flavor kasi 3 tier naman siya. Ginawa kong tatlong flavor para mas ano yun? Yung matilawan ba? Yung matikman, yan. Yung matikman nila yung ating mga flavor ng cake. Para yung mga sa oldies, pwede sila sa chiffon, and sa mga bagets, doon sila sa chocolate moist. Ayun, di ba? Gustong-gusto ko talaga yung natitikman nila yung iba't ibang flavor ng cake ko. Para naman ma-compare nila kung ano yung pwede nilang ma-order na naman sa susunod na pag-order nila sa atin. And syempre, nagpo-frosting na tayo dito after natin ma-crumb coat. And paulit-ulit ko nang sinasabi na dapat tayong mag-crumb coat sa mga newbie baker dyan. Dapat mag-crumb coat para pag final coating natin ay hindi sumama yung mga crumbs na yan. Ay, Diyos ko. Naranasan ko kasi yan. As in, super duper 4 hours pa lang. Hindi ko pa rin natatapos kasi maraming crumbs na sumasama. O, diba? Nag-magic na kasi ayaw na talagang mag-film nun. Hindi niya na kaya. Ako na lang yung lumalaban sa cellphone ko. So, ayan, i-flex ko itong nabili kong fondant cutter. Fondant letter cutter. Napakaganda niya. Yung design niya is calligraphy ata ito. And syempre, nabudol tayo sa mga kapwa baker natin na finiflex din yan. So, ayan, tignan nyo. Oh, maganda siya. Kasi hindi naman talaga maganda yung sulat ka, my God. Tsaka, sinunod ko lang yung nasa inspo ng ating customer. And ito yung inspo niya. So, bali white yung cake base. Tapos, sabi niya, yung gusto ng anak niya ay, mahilig yung anak niya sa Wattpad. Kaya naman napili kong orange yung gawing drip and yung mga details. Kasi, di ba, napaka-vibrant ng color. Vibrant ba tama? Tama ba yun? Basta, ayun, matingkad yung kulay ng pagka-orange na ginawa ko. Ayan, ito yung final look ng ating cake. Super kinilig ako dito kasi napaka-simple pero napaka-elegante and nag-stand out talaga yung kulay na orange. Orange, day! So, ayan. Thank you so much, Madam Chris Angel, sa pag-order nito. And may kasama itong 18 cupcakes. At kung nagandahan kayo sa ating cake, please i-follow niyo po ako sa mas maraming pang cake videos. Babush!